Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Isa nga sa mga pinapangarap ng karamihan sa mga kababaihan ay ang maikasal. Isa ito sa pinaka-pinaghahandaan ng mga babae sa yugto ng kanyang buhay. Ang iba pa nga ay nangangarap ng bonggang kasal sa kanilang pinakamamahal na lalaki. Pero paano kung bigla na lamang hindi matuloy ang isang kasal dahil sa ginawa ng isang bride? Ganyan nga ang naging kapalaran ng dalawang babae sa ating storya ngayon. Ang kasalan ay nauwi sa huling hantungan. Ang unang bride dapat sa ating kwento ngayon ay kinilalang si Melinda Zidemi o mas kilala bilang Linda, 24 years old. Habang lumalaki, naipakilala kay Linda ang Christian religion. Simple lamang ang kanyang pamilya at sila ay naninirahan sa isang maliit na bahay sa South Sumatra, Indonesia. Lumaking relihiyoso si Linda. Aktibo siya sa mga aktibidad ng simbahan. Bukod doon, choir member din si Linda ng kanilang simbahan. Mapagbigay, matulungin at mabait. Ganyan nakilala si Linda ng kanyang mga kaibigan at ng kanyang kapamilya. Taong 2013, matapos ang high school, nag-enroll si Linda ng bachelor degree in theology sa Palembang. 6 na buwan bago siya graduate, lumipat siyang mag-isa sa Palembang. Kinailangang malayo ni Linda sa kanyang pamilya para sa kanyang pangarap na maging isang pastor. Habang nag-aaral, may nakilalang lalaki si Linda. Ang lalaki na ito ay si Fariano Halawa o tawagin nating Eric, 26 years old. Tulad ni Linda, si Eric ay isa ding Christian. Pareho ang ugali ng dalawa kaya agad silang naging malapit sa isa't isa. Nagustuhan naman ni Linda ang pagiging relihiyoso at mabait na tao ni Eric. Hindi nagtagal nagkaroon sila ng relasyon. Taong 2018, matapos ang 5 taon, graduate na si Linda at para ngang tuluyang maging ganap na pastor, kinailangan niya na mag-training sa mga simbahan. 2 taon ang kinakailangang buuin ni Linda para siya ay maging ganap na pastor. Makalipas ang 1 buwan, na-assign siya sa isang simbahan sa Bukit Batu Village, isang liblib na lugar sa gitna ng isang palm oil plantation na 3 oras mula sa kanyang bahay. Pero kahit na ganon, handang bumiyahe ng malayo si Linda para sa kanyang misyon. Nakipagkita si Linda sa kanyang boyfriend na si Eric para sabihin na sasailalim siya sa isang training. Masakit naman para kay Eric na malayo siya kay Linda pero pumayag din siya sa huli. Pero bago paalisin ni Eric si Linda, nag-propose na si Eric sa babae. Nagulat naman si Linda pero masaya siyang sumagot ng oo. At itinakda nga ni na Eric at Linda ang kanilang kasal ng June 2019. Habang hindi pa nagpupunta si Linda sa Bukit Batu Village, inayos na nila ni Eric ang tungkol sa kanilang magiging kasal. Inasikaso na nila ang lahat ng kanilang mga kakailanganin. Nagpaalam din si Linda sa opisyal na may hawak sa kanya tungkol sa gaganapin niyang kasal. At pumayag naman ang kanyang opisyal sa plano niyang pagpapakasal. January 2019 nang dumating nga si Linda sa Bukit Batu Village. Pansamantalang tumira si Linda sa isang dormitoryo. Kasama ni Linda na nakatira sa dorm ay ang mga manggagawa sa plantasyon. Maayos naman ang pananatili ni Linda sa lugar at nagawa naman niya na maayos ang kanyang trabaho. Pero nagulo ang tahimik na mundo ni Linda. Dahil ang mga lalaki na kasama niya sa loob ng dorm ay hindi maiwasan na maging sentro siya ng kanilang atensyon. Isa nga sa mga nahuhumaling sa mga ngiti ni Linda ay ang lalaki na si Nang o tawagin na lang nating Neil, 20 years old. Nilapitan ni Neil si Linda para magpakilala. At dahil nga gusto ni Linda na makilala ang lahat ng residente sa lugar para maibahagi niya ang kanyang salita ng Diyos, pumayag siyang makipag-usap sa lalaki. Ilang beses pang nasundan ang pag-uusap ni na Linda at Neil. At lalong nahulog nga ang loob ni Neil sa pastora. Kaya isang araw ipinagtapat ni Neil ang kanyang nararamdaman para kay Linda. Ipinaliwanag naman ni Linda na meron na siyang boyfriend at sila ay magpapakasal na. Subalit hindi nagustuhan ni Neil ang mga sagot ni Linda. Masasabing tila nabaliw na nga sa pag-ibig si Neil dahil napakalalim na ng kanyang pagtingin kay Linda. At gusto nga ni Neil na maging kasintahan niya ang babae. Matapos nga ang kanilang pag-uusap, mas lalong lumapit si Neil kay Linda. Pero sa puntong ito, hindi na nagustuhan ni Linda ang mga ikinikilos ng lalaki at lumayo siya dito. Nasaktan naman si Neil sa ginawa ni Linda. Dahil dito, plinano niya na pagsamantalahan at patayin si Linda.
Para kay Neil, iyon ang magiging ganti niya sa babae. Hiningi ni Neil ang tulong ng kanyang kaibigan na si Henry, 18 years old. Palihim na pinagmatyaga ni Neil at Henry ang mga galaw ni Linda. Nang sa gayon nga ay makuha nilang dalawa ang tamang oras kung kailan nila aatakihin ang babae. March 25, 2019, inantay ni Neil at Henry ang paglabas ni Linda. At bandang alas 4 ng hapon lumabas na si Linda sa dorm na kanyang tinitirhan. Sumakay si Linda sa itim na motor ng kanyang kaibigan at residente rin sa lugar na si Anita. Agad na sinundan ni Neil at Henry kung saan dadaan sina Linda at Anita. Pero dahil alam na nila kung saan dadaan ang dalawa, inunahan na nila ang mga ito. Pagkatapos, nilagyan ni Neil ang kalye ng malaking kahoy na dadaanan ng dalawa para huminto ang mga ito. At nagantay sila sa gilid ng kalsada habang paparating ang dalawang babae. At bandang alas 6 nga ng gabi nang namataan na ng dalawang lalaki ang paparating na sina Linda. Maya-maya pa huminto at bumaba ng motor si Linda. At nang tatanggalin na ni Linda ang kahoy na nakaharang sa daan, bigla na lamang siyang inatake ni Neil at Henry. Dinala nila ang babae sa damuhan malayo sa kalsada. Samantala, dinala at tinalian naman ni Henry si Anita sa isang lugar. At iniwan nga ng lalaki si Anita na walang malay sa kabilang parte ng kalye. Hindi naman na nagawa pang makapanlaban ni Linda nang pagsamantalaan siya ni Neil at Henry. Pero habang nangyayari iyon, nahila ni Linda ang takip sa mukha ni Neil at nakilala niya ang lalaki. Nagmungkahi naman si Henry kay Neil na tuluyan na nilang patayin si Linda dahil nakita na ang mukha nila. Nagmamakaawa naman si Linda sa dalawang lalaki na wag siyang saktan. Sumisigaw din siya ng tulong sa napakatahimik na kalye. Agad na nagpanik si Neil kaya sinakal niya si Linda. At dito na nga tuluyang binawian ng buhay si Linda. Itinali pa ng dalawang mga lalaki si Linda bago sila tuluyang tumakas. Kinuha ni Neil ang cellphone, wallet at mga damit ni Linda. Ibinaon ito ni Neil malapit kung saan nila iniwan si Linda. Iniwan naman ni Henry ang motor na gamit-gamit ni Linda, malapit din kung saan niya iniwan ang babae. Maya-maya pa nagising na si Anita sa kalagitnaan ng kalsada. Agad na tumakbo si Anita para manghingi ng tulong sa kanyang mga kapitbahay. Dali-daling tumawag ng mga pulis ang mga kapitbahay ni Anita nang siya ay nakita. Agad namang nagpunta sa plantasyon ang mga pulis para hanapin si Linda pero sila ay bigo. Tumulong pa nga sa pagkakataong ito sina Neil at Henry na mahanap si Linda. March 26, 2019, bandang 6:30 ng gabi, nang tuluyan ng nahanap ng mga pulis ang labi ni Linda. Subalit sa kasamaang palad nga wala na itong buhay at tinalian ng rubber rope. Natagpuan din ang ginamit na motor ni Linda sa hindi kalayuan. Dinala ang labi ni Linda sa ospital para sumailalim sa autopsy. Ipinalam naman ng mga pulis ang sinapit ni Linda sa kanyang pamilya at sa kanyang fiancé na si Eric. Halos magunaw nga ang mundo ni Eric nang malaman ang nangyari sa dapat na mapapangasawa niya. Hindi naman makapaniwala ang pamilya ni Linda na may kayang gumawa noon sa kanya dahil napakabait umano ng biktima. March 27, 2019, nagsagawa nga ng misa para sa labi ni Linda sa simbahan. Ipinagpatuloy nga ng mga pulis ang investigasyon sa plantasyon. May dala silang sniffing dog para mahanap ang ebidensyang makakapagturo sa mga sospek na pumatay sa biktima. In-interview din ng mga pulis ang mga residente sa village. Isa sa kanila ang nagsabi sa mga pulis na nang araw nang nawala si Linda, ang mga residente sa lugar na sina Neil at Henry ay nangingi sa kanya ng rubber rope. Gagamitin umano ng mga lalaki ang lubid sa nasira nilang bike. At ang rubber rope nga na ito ay nakita malapit sa labi ni Linda. Agad na hinanap ng mga pulis sina Neil at Henry at natagpuan sila malapit sa dormitoryo. Dinala ang dalawang lalaki sa police station para questionin. Ayon kay Neil, inamin niya nga na siya ang mastermind sa pagpatay kay Linda. Iginiit niya na kaya niya ginawa ang krimen dahil hindi niya matanggap na tinanggihan ni Linda ang kanyang pag-ibig. Nasaktan din daw siya nang sabihan siyang pangit ng babae. Pero hindi naniniwala ang mga pulis na kaya iyong sabihin ni Linda kay Neil. Sinabi naman ni Henry sa mga pulis na ibinaon nila ang cellphone at damit ni Linda sa di kalayuan. At dahil nga sa kanilang pag-amin, kinasuhan ang dalawang lalaki ng premeditated murder, pananamantala at ikinulong.
Nang sumunod na araw, dinala ng mga pulis sina Neil at Henry sa plantasyon para ituro nila kung nasaan nila inilibing ang cellphone at mga damit ni Linda. Pero bigla na lang sinubukan ng dalawang lalaki na tumakas. Walang nagawa ang mga pulis kundi saktan ang dalawang lalaki para hindi sila makatakas. Nagdamo sila ng mga pinsala kaya kinailangan silang dalhin sa ospital. At makalipas ang ilang araw, nilabas ng mga pulis sa isang press conference sina Neil at Henry. October 9, 2019 ang unang trial nga ng dalawang sospek sa korte. Nung una, inisip ng judge na bigyan ng hatol na bitay sina Neil at Henry. Pero kalaunan ay nag-iba ang kanyang isip. Kaya naman sa huli, kahit na napatunayang guilty sina Neil at Henry sa karumal-dumal na krimen na kanilang ginawa, sila ay hinatulan lamang ng habang buhay na pagkakulong imbis na bitay. Ang pangalawang bride naman sa ating kwento ay kinilalang si Mariful Ainia o mas kilala bilang Aini, 25 years old. Si Aini ay nagmula sa Lumajang, Indonesia. Bata pa lamang si Aini ay masayahin na ito. May magandang trabaho ang tatay niya kaya siya ay nakapag-aral ng kolehiyo. Nakapagtapos ng kursong Bachelor of Fashion Design si Aini. Natural din na pala kaibigan si Aini miski sa babae man o lalaki. Matapos nga mag-aral, nagtrabaho si Aini sa isang maliit na kumpanya ng mga damit sa Surabaya. Masaya ang dalaga sa kanyang naging trabaho at kapag wala siyang pasok, nakikipag-banding si Aini sa kanyang mga kaibigan. Habang nagtatrabaho, sinubukan ni Aini na gumamit ng isang online dating app. Ilang beses pang gumamit si Aini ng dating app pero hindi niya nagugustuhan ang mga lalaki na kanyang nakikilala. Hanggang sa isang araw, ipinakilala si Aini ng kanyang katrabaho sa kaibigan nitong lalaki. Naging malapit si Aini at ang lalaking ito. Hindi nagtagal, nagkaroon sila ng relasyon. Pero matapos ang 7 buwan, naghiwalay na si Aini at ang lalaki. Kahit kasi mahal ni Aini ang kanyang boyfriend, ang lalaki ay mahirap lamang. Lumaki kasi si Aini na nakukuha niya ang lahat ng kanyang gugustuhin. Ngunit hindi maibigay ng lalaki kay Aini ang lahat ng gusto ng dalaga. Kaya naman sumubok muli si Aini na gumamit ng ibang dating app. At December 2023 nang nakilala ni Aini sa isang dating app ang isang lalaki. Ang lalaki na ito ay kinilalang si Muhammad Pratama o tawagin na lang nating Liam, 25 years old. Nagmula naman si Liam sa Surabaya City. Si Liam ay nakapagtapos ng business course. Masasabi nga na ang lalaki ay tahimik, matalino at simple. Matapos mag-aral, pinasok ni Liam ang mundo ng stock trading. Ilang buwang inaral ng lalaki ang tungkol sa stock trading. Maganda nga ang naging resulta ng pagtitrade ni Liam. Naging magaling si Liam sa kanyang ginagawa hanggang sa nakabili na ang lalaki ng maraming magagarang sasakyan. Nang tumungtong na si Liam ng 25 years old, pinapahanap na si Liam ng kanyang mga magulang ng babaeng mapapangasawa. Sinunod naman ni Liam ang kanyang nanay at tatay. Kaya naman nagpupunta siya sa mga party ng kanyang mga kaibigan at kumikilala ng mga babae. Nagtatanong-tanong na din si Liam sa kanyang mga katrabaho kung mayroon ba silang kilalang babae na single na pwedeng ipakilala sa kanya. Bukod doon, nakikipag-date sa iba't ibang babae si Liam pero bigo siyang may magustuhan sa mga ito. November 2023, sinubukan naman ni Liam ang isang online dating app. At makalipas ang ilang linggo, nakilala ni Liam ang sweet at may nakakahawang ngiti na si Aini. Agad na nabighani si Liam sa ganda ng dalaga. Kaya naman nagkasundo ang dalawa na magkita sa isang coffee shop. Nakita ni Liam na kalog at masayahing babae si Aini. Dahil nga sa mga katangian na ito, lalong naging interesado si Liam kay Aini. Ilang beses nag-date ang dalawa hanggang sa tuluyan na ngang nahulog ang loob ni Liam at Aini sa isa't isa. January 2024 nang nagsimula nga ang relasyon ng dalawa. Habang magkarelasyon, ipinakita ni Liam kung gaano siya kagalante. Kada buwan, nagtatransfer ng pera si Liam sa online banking account ni Aini para may ipangbili ang dalaga ng mga bagay na kanyang gugustuhin. Si Liam din ang nagbabayad sa kwarto ni Aini nang lumipat ang babae sa dormitoryo. Nabanggit kasi ni Aini kay Liam na gusto niyang lumipat ng lugar para malapit sa kanyang pinagtatrabahuan. Sumang-ayon naman si Liam sa desisyon ni Aini at nagpresenta nga ang lalaki na siya na magbabayad ng dormitory rent ni Aini. Bukod doon, madalas din bigyan ni Liam si Aini ng mga mamahaling regalo tulad ng mga branded bags at relo. Madalas din mag-date ang dalawa sa mga magaganda at mamahaling restaurant. Kalaunan nga, sa kanilang relasyon,
Unti-unti nang napagtanto ni Liam na si Aini na ang babaeng kanyang pakakasalan. Subalit, ang hindi alam ni Liam, may lihim palang itinatago si Aini. Hindi pa kasi pala nakaka-move on si Aini sa kanyang unang naging karelasyon. Mahal pa ni Aini ang kanyang ex-boyfriend pero hindi niya ito sinabi kay Liam. Pero maayos naman at walang naging problema ang pagmamahala ni na Aini at Liam. Dahil nga sa puntong ito, nakilala na ni na Aini at Liam ang pamilya ng isa't isa. Boto naman ang bawat pamilya sa relasyon ni na Liam at Aini. At December 2024 nga nang nag-propose si Liam kay Aini. At kahit na gulat si Aini sa proposal ng kanyang boyfriend, tinanggap niya ang pag-aaya nito sa kanya na magpakasal. At nang buwan din na ito, sinimula na nga ni na Aini at Liam ang preparasyon sa kanilang kasal. Unang inayos ni na Aini at Liam ang lugar kung saan gaganapin ang kasal at kung ano ang kakainin ng mga bisita. Sunod ay nagsukat naman si Aini ng kanyang wedding gown. Nakapili na din ang magkasintahan ng kanilang wedding ring. Agad din natapos ang wedding invitation ng dalawa na ipinost nga nila sa kanilang mga social media accounts. Buong-buo nga ang suporta ng pamilya ni na Aini at Liam sa kanilang pagpapakasal. Habang papalapit nga ang kasal, excited at napakasaya ni Liam. Para kasi sa lalaki, si Aini na ang gusto niyang makasama habang buhay. Samantala, kabaliktaran naman ang nararamdaman ni Aini. Tila naguguluhan kasi ang babae kung talaga bang magpapakasal siya kay Liam. Sa puso at isipan ng dalaga, mayroon pa siyang pagtingin sa kanyang ex-boyfriend. Kaya naman, ilang araw bago ang kasal, sinabi ni Aini kay Liam na umaatras na siya sa kanilang pagpapakasal. Gulat naman si Liam sa mga sinabi ng dalaga. Tinanong niya si Aini kung bakit ayaw na niyang ituloy ang pagpapakasal. Pero wala namang naging sagot ang babae. Hindi naman naging masaya ang mga magulang ng lalaki nang hindi nga natuloy ang kasal. Napakalaki na kasi ng kanilang nagastos para sa preparasyon ng kasal mula venue hanggang sa mga singsing. Pero wala silang nagawa kundi i-cancel na talaga ang kasal. At labis ngang nasaktan si Liam. Hindi siya makapag-isip ng maayos at sobrang lungkot ng lalaki. Hindi nagtagal, nalaman naman ni Liam sa isang kaibigan ni Aini na kaya umatras ang babae sa kasal ay dahil pinag-iisipan na ng babae na balikan ang kanyang ex-boyfriend. Galit na galit si Liam sa kanyang nadiskubri. Pero pinili na lamang ni Liam na layuan na si Aini para makapag-move on na siya mula sa babae. Nagpaka-busy si Liam sa pagtitrade habang si Aini naman ay busy sa kanyang trabaho. January 14, 2025 matapos nga ang isang buwan, kinontak ni Liam si Aini para sila ay magkita. Sinabi ng lalaki sa kanyang ex-fiancé na gusto niya ng closure. Pumayag naman si Aini dahil para sa kanya, hindi naman ibang tao si Liam. January 15, 2025 ng gabi, bumiyahe si Aini sakay ng tren para makipagkita kay Liam. At bandang alas 11 ng gabi nang nakarating si Aini sa Gubeng Station. Sa istasyon ng tren, sinalubong si Aini ni Liam sakay ng kanyang kotse. Niyaya ni Liam si Aini sa isang mamahaling hotel para dun sila mag-usap ng maayos. Agad namang pumayag ang dalaga. Nag-check-in sina Aini at Liam sa Doubletree Hilton Hotel. Nang nasa kwarto na ang dalawa, nakiusap si Liam kay Aini na ituloy ang kanilang naudlot na pagpapakasal. Sinabi ni Liam kay Aini na mahal niya pa ang dalaga. Pero pag-amin ni Aini sa lalaki, ayaw na niyang ituloy ang kasal dahil mahal niya pa ang kanyang ex-boyfriend. Sa puntong ito, nag-away na sina Liam at Aini. Sunod ay pwersahan nang kinuha ni Liam ang cellphone ng dalaga. At sa cellphone nga ni Aini, nakita ni Liam ang mga larawan ng babae kasama ang kanyang ex-boyfriend. Binasa din ni Liam ang mga text ni Aini ng dati nitong boyfriend. Dito na napag-alaman ni Liam na habang magkarelasyon pa sila ni Aini at plano ang kanilang pagpapakasal, kinakausap pa ng dalaga ang kanyang ex-boyfriend. Nag-init ang ulo ni Liam sa kanyang mga nakita at nabasa, at bigla na nga lang hinawakan ni Liam ang leeg ng dalaga. Hindi naman na nagawa pa ni Aini na manlaban sa lalaki, at maya-maya pa sinakal na nga ni Liam si Aini hanggang sa tuluyan itong binawian ng buhay. Dito na napagtanto ni Liam ang kanyang nagawa kay Aini. Agad siyang nagpanik at pinilit na gisingin ang dalaga. Pero bigo siyang gisingin ang babae. Tila nga natauhan si Liam at naisip niya na hindi niya na matatakasan ang ginawa niyang krimen.
Hindi siya makapaniwala na nawala sa kanyang piling ang pinakamamahal niyang tao. At bandang 6:00 ng umaga, nagdesisyon si Liam na isuko ang kanyang sarili sa mga pulis. Naglakad siya sa police station at sinabing nakapatay siya ng isang babae. Agad namang nagtungo ang mga pulis kung saan nag-check-in ang dalawa. At nakita nga nila ang labi ni Aini sa isang kwarto. Nakilala kaagad ang labi dahil sinabi nga ni Liam na ito ay ang kanyang ex-girlfriend na si Aini. Dali-daling ipinaalam ng mga pulis sa pamilya ng biktima ang kanyang sinapit. Ang pamilya nga ng biktima ay nabigla at hindi akalain na si Liam ay may gawa ng krimen. Pag-amin ni Liam sa mga pulis, selos ang naging motibo kaya niya nagawa ang krimen. Masakit daw para kay Liam na tila hinuthutan lamang siya ng pera at ng mga mamahaling gamit. Mas nagalit pa umano siya nang nalaman niya na ang ibang perang ibinibigay niya kay Aini ay ibinibigay nito sa kanyang ex-boyfriend. Sa autopsy report naman, lumalabas na si Aini pala ay 4 na buwan nang buntis nang ito ay namatay. Nagulat naman si Liam sa kanyang nalaman na pagbubuntis ni Aini. Sinabi niya nga sa mga pulis na wala siyang alam sa pagbubuntis ng dalaga. Dahil nga na nagkita daw sila sa hotel, sinabi ni Aini na siya ay may buwanang dalaw. Isinailalim naman sa DNA test si Aini para malaman kung ang kanyang pinagbubuntis, ang ama ay si Liam. Pero magpahanggang ngayon ay wala pang resulta ang DNA test na ito. At dahil sa kanyang pag-amin, kinasuhan si Liam ng murder at ikinulong. Sa ngayon ay wala pang nagiging final na hatol sa kaso. Kapag napatunayang guilty si Liam, maaari siyang hatulan ng habang buhay na pagkakulong o di kaya naman ay hatulan ng bitay para sa pagpatay sa kanyang bride na si Aini. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!